uh, indulge into herbal, mga kababayan, lalo na kapag kayo ay nasa probinsya. Dapat yung mga tao na sa probinsya at yung mga tao na sa bayan, you have to partake what you have learned from us, na ibigay ninyo ang inyong napanood para yung mga tao sa probinsya hindi na kailangan bumaba para pupunta sa doktor. Ituro ninyo kung anong posibilidad na pwedeng gamitin kapag nagtae, dahon ng mahogani, kapag may diabetes, dahon ng papaya. Mura lang ang papaya, maraming papaya sa bandang probinsya. So, gamitin natin. Huwag tayong umasa palagi sa doktor at sa mga gamot. Maraming naririnig na ang doktor ay yun nga ang nangyayari, no? Maraming comment sa mga doktor ngayon na nagbibigay sila ng mga gamot na ano. So, ayan po. Ito naman, Acapulco. Dried Acapulco. Yan. Ang sa Bisaya nito ay asunting. Ito ay dry na siya. Pwede mo siya ilutuin sa kawali. Tapos i-process sa blender. So pulverized na po siya. Pwede siyang ihalo sa tsaa para pampapayat. At yung fresh nito na Acapulco ay pwedeng pangtanggal ng an-an, up-up, had-had. Ibig sabihin, yung mga naka-inbo sa singit, yung parang ringworm, pwede siyang ipupunas. Ayan. Meron ako dito, dried malunggay. Gagawin ko itong tsaa. Pinapadry ko muna siya. Ayan po. So, ayan po. Sana mayroon po kayong natutunan. And by the way, I have a supply of this kind of leaves from, ang tawag nito, Miracle Tree. Dried siya. Binibenta to ng kaibigan ko. Nakapack siya. Binibenta ito. Dried leaves of Miracle Tree. Marami siyang properties. Gamot ito sa iba't ibang klaseng sakit. Ilalaga lang ito na parang gagawing kape. Ayan po. Sinusuplayan ako nito. Kung bakit ako maraming ganito, mga herbal, dahil ako po ay I have suffered from abscess from my brain o nana sa utak. Kaya na-indulge ako sa herbal. Pero dati hindi ako masyadong nagiinom ng herbal. Kasi wala pa namang sakit. Ngayon, bagamat umiinom ako ng gamot, kasi walang mabibili na herbal. Meron malunggay pero hindi naman proven and tested. Itong levetiracetam para to sa anti-epileptic. Yung may epilepsy, yung nagsisisure. Ganon din sa naranasan sa may tumor, sa may epileptic at sa may abscess ng brain. So kailangan talaga ako uminom nito. Pero sinasamahan ko siya ng herbal. Kasi hindi lang naman ako nagkasakit sa abscess ng brain. Naglabasan lahat ng mga sakit ko. Nung nagkasakit ako sa brain abscess, andoon na yung mayroon na akong thrombosis, yung namamaga na yung hita ko, meron na akong sciatic nerve, meron na akong diabetes, meron na akong platelets,
ah, imbalance, uric acid, creatinine, ang daming sakit na parabagang pinarusahan ako ng Diyos, bakit naglalabasan ng sakit? Yun ang cause ng side effect na pag uminom ka ng isang gamot, halimbawa ko, uminom ako nito, naglabasan yung mga sakit na iba-iba. Ngayon, gusto ba ninyo yon? Gusto ba ninyo na isang sakit lang ang ginagamot sa inyo ay bigla na lang na dialysis ka na diabetes ka na osteoarthritis ka na? Hindi maganda, di po ba? Huwag ninyong danasin yung naranasin ko na isang sakit lang, naglabasan yung mga sakit dahil nga doon sa side effect. Possible, pag napanood ito ng doktor, magagalit sa akin. Pero alam din naman nila yon. Katulad ng isang doktor ng internal medicine. Sabi ko sa kanya, kumakain po ako ng gulay na malunggay ginagataan, nilalaswa. Bawal ba yon? Bawal bang kumain ng ganon? Sabi na sa akin nung una, bawal kasi hindi nalilinis yung kidney mo. Noong pangalawa kong balik, sabi niya, wala namang problema kung uminom ka ng o kumain ka ng malunggay kasi gulay yun. You see the changes? Yung approach siguro nung this doctor learned from me na I have taken some malunggay for me to be cured. Ngayon nung bumalik ako, ay sabi niya, there's nothing wrong with that. Kasi it's a part of your gulay. O yun naman pala eh. Pero nung una, sabi niya, iwasan yung, well, siguro, yung sinasabi niya na iwasan yung mga capsulated, yung mga nagiging syrup, siguro. Pero kung nilalaga mo lang at ginagawa mong gulay, hindi mo pwedeng ipagbawal yun sa tao. Dahil it cannot be na you always take fried chicken or fried fish. That there is no such gulay at all. Diba? So, the fish goes with the gulay. The chicken goes with the gulay. So, ganun po. Nothing wrong with that. And even the doctor and the nutritionist from the hospital, ay kumakain kami ng carrots, repolyo, sitaw. Hindi naman pinagbawal doon sa hospital. I have observed na they are also serving the vegetable in the hospital. But there was no question at all. Wala namang problema. Kaya, it is good. Kasi nga, it is written in the Bible na the fruits is your fruits is your food, and the vegetable and the leaves is your medicine. So, come to think of it na hindi bawal. Have you tried na hospital kayo na meron silang mga keros siniserve na mayroong repolyo? And repolyo is also a herbal. And carrots is also a herbal. Bagay yun sa, it is antioxidant and it is also good for the eyes. But it's also a vegetable. Ganun lang. Para namang
hindi naman siguro tayo tanga na pinagbabawalan tayong kumain ng gulay na ito'y siniserve sa hospital. Di po ba? Listen to this. Ang hospital ay mayroong nutritionist. Ang doktor ay bibigay ng what is food to be taken to a patient of having this kind of disease. So, sinasabi yan doon sa nutritionist, yung gumagawa ng pagkain. Kaya minsan, ang napansin ko lang doon ay iwasan ang masyadong mantika, iwasan ang masyadong maalat. Yun lang ang napansin ko doon during the time that I got sick. Yun ang napansin ko, na iwasan ang masyadong mantika at iwasan ang masyadong maalat. Yun lang po ang napansin ko. Ulitin ko ulit. I-try ninyo i-share sa mga tao na nakatira sa probinsya at sa bandang Bukirin na ma-indulge sila sa paggamit ng herbal. Well, pag hindi na kaya, you have to go to the doctor for check-up. Halimbawa, diabetes. Wala na. Paano mo malaman na ikaw may diabetes? Ang symptoms pa naman, halos pare-pareho. So you have to come to the doctor para i-laboratory ka. Now, you know already na you have this diabetes, na kung saan pinsang buo ng dialysis. Kaya alisin mo yung diabetes sa iyo. Ngayon, minsan magresita ang doktor, nasa iyo kung gusto mong bumili ng synthetic. Pero kung ako sa iyo, you better not to take of anything which is a synthetic. But of course, take some herbal. That's good. At obserbahan mo to 1 month to 3 or 6 months to 1 year. At kailangan consistent kang umiinom religiously. Hindi pwede yung inom ka isang araw, tapos after 3 days, after 4 days, inom ka uli. No, it should be every day. Kailangan mo talagang gawin yan. Merong kang tinatawag na sinabi ni Dr. Atoy, you have to discipline yourself. Katulad ko, kung bakit ako ngayon nagsasalita pa, well, in fact, I was bedridden. Kasi dinisiplina ko yung sarili ko. Siyempre, I am in the period of convalescence, nagpapagaling pa lang ako. At sooner, gagaling po ako. I have trust in God, and I trust of myself, and I also trust the herbalist at manggagamot na gagaling ako. Ganon din po kayo. Meron akong subscriber na gusto daw niya ang tungkol sa herbal. Gusto daw niya tungkol sa herbal. Maganda't na-indulge siya sa herbal kasi nga may edad na rin po siya, mga around 72 years old na. Ayan po. Talaga nakapag-prepare din ako na herbal ang aking eco-content kasi first and foremost, madalang po akong magta-travel dahil sa hirap akong lumakad. So I stick on the table. At bawal na rin po sa akin na magluto-loto dahil nga hirap nga po akong maglakad. I hope you understand with me. That's it. Okay? Ayan po. So, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like. Isang pindot lang naman yon, tapos ng usapan. Isang subscribe, tapos na rin ang usapan. Dahil yung sabi ni Pastor Tony Laguren, pagpalain kayo kapag kayo nagpindot sa like, nagpindot sa subscribe, pagpalain po kayo.
Dahil una, nakakatulong kayo sa akin, nakakatulong kayo sa kapwa. Dahil sa na-share ninyo yung inyong kaalaman patungkol sa herbal. At huwag po kayong maging madamot kasi nakasulat din sa Biblia na kapag alam mo ang isang bagay, halimbawa may sakit at hindi mo sinabi, malaking kasalanan po, mananagot ka sa mahal na Panginoon. Halimbawa, may mga cellphone na kasi kahit nasa probinsya, mag-text sa'yo, meron po akong LBM. Di sabihin mo sa kanya, maghanap ka ng dahon ng kaimito. Laga mo. Ang kaimito ay very effective, ang bilis. You don't need to come down and went to the pharmacy and bought a Lomotil. Hindi na kailangan. Dahon lang ng kaimito, lalaga mo lang, inumin mo. At siyempre, medyo may lasa, may effect, after effect. Kasi, ano yun? Naturalmente lang na merong ganon. Ayan. Meron naman yung tulad ng saging. Sa probinsya, ang kinakain yung pwede kang maglaga ng saging na hilaw na latundan, papatigas ng tae. Pero yung ang tawag nito, saging na ano ba yung saging na yon? Ay pampalambot ng antioxidant siya. Hindi siya sasaba. Ayan. So yan sana meron po kayong natutunan. Salamat po sa inyo. Sana pagpalain kayo ng mahal na Panginoon. Babalik uli ako mamaya dahil meron pa po akong isa pang content. Dito lang muna tayo sa herbal. Kasi ito, pinipresent namin sa inyo ito noong una na ito ay fresh. Ngayon, it's dry already. Ngayon, ang question, pwede ba yan? Dry na? Pwede pa po. Hindi naman naalis yung properties niyan. Nandyan pa rin. Gagawin ko lang ito ng tsaa. Yan. At maging sa China, kung napanood mo yung Jowong ba yun? Nilalagay sa budiga ito, yung dinadry ito. Ayan po. Maraming salamat muli. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Thank you for watching. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, God.